Hello guys! Kumusta kayong lahat? This is Jennifer Alicando once again, and for today's vlog ay nakaayos na naman tayo and nakasakay sa nag-grab car ako kasi sobrang init ng panahon. Mag-a-attend tayo ng kasal for today's vlog guys, and ninang tayo for today, kaya naman ayan, nagbihis tayo and yan ang motif, lavender, basta yan, pamilya ng lavender. And nakarating na kami dito sa sa venue, although na traffic kami ng konti, pero akala ko malilate ako kasi 2:00 ang umpisa daw ng kasal. Yung pala pagdating doon ay 3:00 pala. Ang lang nila, kailangan 2:00 nandoon pa. So okay din naman kasi medyo nakapagpahinga-hinga muna bago umakyat doon sa talagang venue na, o di ba? And ayan na nga, nagkasabay pa kami ng host ng yung wedding host, nagkasabay pa kami doon. And syempre kasi hindi pa kami pwedeng umakyat doon sa venue talaga, dito pa lang kami sa baba. So ayan, mag-video muna tayo guys. And naalala ko lang dati, parang dati abay ka lang sa kasal, tapos ngayon ang kinukuha ka na bilang ninang sa kasal. So ayan, talagang tanda talaga na tayo ay tumatanda na at hindi na talaga mapigilan. Sabi ko nga sa aking sister in Christ na ito na talaga sis yung ating stage today. Na talaga, hindi na tayo pangninang ng pangninang sa binyag, hindi lang pangninang sa binyag, pangninang sa kasal pa. So ayan, aakyat na, papunta na kami doon sa taas dahil pwede na daw umakyat. Tara, let's go! Actually, ninong at ninang dapat kami mag-asawa, kaso hindi available yung aking asawa. And ayan, piniflex ko na naman yung aking crochet bag from my sister. Yung kapatid ko talaga ang nag-crochet nun. 2 beses ko na nagamit tuwing nagnininang sa kasal kasi unique siya eh. Wala siyang katulad, di ba? Kakaiba. Ako lang ang may ganon doon sa sa venue, sa event. And ayan, pinapakita ko sa inyo yung yung corsage. Ano ba tawag dyan na nilalagay sa dibdib? Nakalimutan ko na, bahala kayo isipin yun. And syempre ayan, kailangan nating videohan yung event kasi nga yung venue, kasi ang ganda guys, ang ganda ng venue. Syempre naka-attend tayo ng iba't ibang kasalan, pero iba't iba din yung kanilang mga motif, iba't iba yung kanilang mga design. So na-amaze lang din ako dito na ang ganda ng settings. Ayan, yung chandelier, ang ganda-ganda. So ayan. So ayan na nga, ituloy ko yung kwento kasi dapat nga ninang at ninong kaming mag-asawa. Kaso lang, yung aking asawa ay may atinan siyang conference. So hindi siya pwede umattend ng kasal. Nagdalawang isip ako na hindi na lang kaya din ako sasama. Kaso lang, hindi naman pwede kasi nakakahiya na ini-invite ka tapos syempre special day yan. So hindi ka talaga pumunta kasi nagdalawang isip din ako dahil bibili na naman tayo ng susutin. Actually may hiniram ako pero hindi nagkasya sa akin, kaya last minute na pa-order ako sa Shopee. And buti na lang Saturday ang kasal, Friday ng hapon dumating yung aking in-order. So ayan, God is good. Pati yung in-order ko na na sandals dumating din ng Friday ng hapon. So God willing talaga na makapag-attend ako ng kasal. So ito na nga, paso na yung mag-uumpisa na yung kasalan guys.
Kaibigan, tayo po ngayon ay nagkakatipon sa harapan ng ating Diyos sa pagsaksiyan natin at pagdiwang ang pag-isang dibdib ni na Christian J. Cahilia Tingkang, April Hope, Solihon, Bolon. Sa isang banal na Kristiyanong kasalan at iba ng pag-asawa, tinagda ng Diyos na siya lumigas sa ating lalaki at babae. Kaya sino man nagnanais pumasok sa tipan na ito, ay dapat mag-isip mabuti. May kainaunan paggalang at takot sa Diyos sapagkat ang pag-asawa ay isang banal na tipan at dapat itong igalang. Sa buong kapulungan na narito ngayon, nais ko sabihin sa inyo ang mga pangungusap na ito, yamang itong si Christian J. April Hope ay nagsidulog upang pag-isahin sa isang banal na matrimonyo kung mayroong sino man ang may pagtutol sa pagpapatuloy ng kasalang ito. Hinihiling ko pong mag-react. Tuloy. Tuloy na po. May tumututol po pa. Wala po. Wala. Christian J. Hindi ka na huminga ng maluwa. Kung ngayon po ayon sa ating sariling batas, kung natili na kayong tahimik magpakailanman, wala na kayong hamon, tuloy ang kasal. Nais yung tanongin na natin, Christian J.
Tinatanggap mo ba ang napakagandang babae ito upang iyong maging asawa, mamumuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba iyong iibigin, aaliwin, ikagalang, sakit at kalusugan, tangi sa kanya lamang pipisan habang kayo dalawa ay nabubuhay? Yes po, Pastor. April Hope Balon, tinatanggap mo ba ang napakagwapong lalaki nila upang iyong maging isawa, mamumuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba yung iibigin, aaliwin, igagalang at sakit kalusugan, tangi sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Yes na yes, Pastor. Yes. Hindi lang isang yes, dalawang yes. Ayaw mo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Mabaging Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo. Paranas mo sa kanila ang tunay na diwa ng pag-aasawa, Panginoon, upang siguradong sila ay makarating hanggang doon sa dulo at mapupuno ng katagumpayan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samang dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo. Ay, upo na. Ayon po sa nilalaman ng kasulatan, narito po yung mga pangyayari na dapat maintindihan ng maraming tao, especially yung mga tao na gustong lumagay sa diwa ng pag-aasawa. Sa Book of Genesis, chapter 2, beginning in verse 15, sa wikang Tagalog, ganito ang sinabi: inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden. Alam niyo po yung salitang tao, dito ang ibig sabihin ay Adam. Ibig sabihin pala ng pangalang Adam ay tao. Parang sinasabi, April Hope, wala pa kayong mga babae, may tao na. So, sa kontekstong pagpapamilya, lalaki ang unang kinatagpo ng Diyos. Noong mga panahon na yon, wala pa ang babae. Kaya sabi ng Lord, tinibiyak niya na itong unang maranasan ng lalaki, itong si Adam, maranasan niya muna yung presence ng Diyos. Ang ibig sabihin po kasi ng salitang Eden, okay, ang ibig sabihin po niya ay presence of God. Kaya dapat sa mga pagkakataon na ito, Christian J, bago pa man ang anuman, dapat mong maranasan kasama mo ang Diyos sa mga sandali na ito.